And araw po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge today. Ngayon po July 18, Sabado po. Ay sa Proverbs 23 verse 13, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Yan po ang pamagat natin, withhold not correction. Okay? So yung withhold po dyan ay mana sa Hebrew word. Ibig sabihin ay restrain or to hold back. In other words, huwag mong ituloy bang paluin. Okay? Kasi yan ang context po dito eh. Huwag mo nang ituloy na paluin, ganun po. So, pero sabi ng Bible, withhold not. Huwag mong restrain, i-hold back. Ano yon? Correction po. Misar po sa Hebrew. At ang ibig sabihin ay chastening, instruction, and discipline. Okay? Huwag mong i-withhold yung chastening, yung pagpapalo. Alright? So, may implication po yan na instruction kasi meron kang itinuturo sa kanya na discipline. Alright? So, ang disiplina ay kailangan ng mga bata para sila po ay lumaking maayos sa Panginoon at sa harapan ng mga tao. Okay? Chastening. And sabi ng Bible, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod. Alright? Pag binit mo siya ng rod, he shall not die, hindi na mamamatay. Yung beates po dyan ay naka sa Hebrew word, to strike. Papaluin mo talaga. Yan po ang kaulagalian ng mga Hudyo nung araw. Actually, bata pa lang talaga yan, dinidisiplina na po yan. Sa panahon po ngayon, napakakukulit ng mga bata, iyak ng iyak, pasaway, ayaw sumunod, takbo ng takbo. And, di ba, yung mga bata talaga, toddlers na tinatawag. Alright? And kahit mga elementary, grabe. Napakakakulit talaga. Alright? So, nakita po natin yan kasi ako nagturo din sa campus ministry for more than 6 years, mga kapatid. So, nakikita natin sa mga paaralan talagang napakakulit. Pero bilang isang mga magulang, mga kapatid, of course sa eskwela hindi na pwedeng mamalo ngayon. Pero sa bahay, ang training po ay binigay sa magulang. Hindi po sa paaralan, kundi sa magulang po ibinigay. Kaya nga po may obligasyon po tayong mga magulang para i-correct, para i-chasten yung disiplina sa ating anak. So hindi naman siya mamamatay, sabi ng Biblia. Okay? And so, kumbaga, turo nga Sabi ng Bible sa Proverbs 22 verse 15, foolishness is born in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him, sabi ng Biblia. Meron kamangmangan pagkontra sa lahat ng sasabi mong maganda sa kanilang puso. Kukontrahin nila ang magandang sinasabi mo. Bakit? May foolishness sila Kaya nga yung foolishness na yon, para mawala, mga kapatid, anong gagawin natin? The rod of correction shall drive it far from him. Yun lang po ang solusyon at pamamaraan na tinuturo ng Panginoon para ma-drive away yung foolishness na yon, mga kapatid. Kaya huwag mong pigilan, huwag mong i-withhold. Hold back, don't hold back. Don't restrain correction or chastening or discipline. Alright? Palo. And if thou beatest him with the rod, the Bible says, yung rod ay palo Pag in-strike mo siya ng rod, he shall not die. Disiplina lang. Alright? Para matuto, para meron siyang iisipin na mali pala ito. At alam niyo po, pag lumaki sila, siguradong hindi nila iiwanan yan. Okay? Train up a child in the ways of go, when he is old, he will not depart from it. Sabi po ng Proverbs 22:6. Alright, so, yun po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you.